Umalis na sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwang pagbabantay sa umano'y reclamation activities ng China. Git ng Philippine Coast Guard, hindi ito pag-atras o withdrawal, kundi pag-reposition ng barko. Kinailangan ding iuwi ang mga tauhang nagkakasakit na sa gitna ng kakulangan ng supply. At live mula sa Puerto Princesa, Palawan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Ivan Pia, personal na nating nasaksihan itong pagbabalik dito sa Puerto Princesa sa Palawan nitong BRP Teresa Magbanwa matapos ang 5 buwan na pananatili sa Escoda Shoal. Alam mo, sa kakulangan ng supply at makakain, yung ilang mga PCG personnel ay nagkasakit na. At ang kwento nga nung commanding officer dito ay kumakain na lamang sila ng lugaw na hinahaluan ng asin. Sa Puerto Princesa Port, dumaong ang BRP Teresa Magbanwa pasado alauna ng hapon kanina. Kita sa di kalayuan, mga pinsalang natamo nito matapos banggain ang barko ng China Coast Guard itong Agosto. Personal na sinalubong ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, Palawan Coast Guard District Commander Captain Dennis Labay at PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tardela ang mga Coast Guard personnel. Ang ilan sa kanila nagkasakit na, kaya agad na nilipat sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. Doon sa 5 buwan na pananatili nitong BRP Teresa Magbanwa, yung ilan ng mga Coast Guard personnel ay nagkasakit na at yung iba nakadextrose na dahil ang sabi sa atin ay dahil sa kawalan ng tubig. So 4 yan na dadalhin sa ospital. Ayon kay Gaban, rekomendasyon niya na bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa masamang panahon sa lugar, nagkukulang na rin ang pagkain ng lampas 60 personnel. Well, we have a National Maritime Council. I made a recommendation, yes. I made all the consultations necessary to come up with a sound decision. And I think we've made the right thing. Pinarangalan ang mga tropa na sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Kabilang ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. na hindi mapigilang maiyak lalo ng kausapin at gawaran ng medalya. Naalala raw niya kasi ang kanilang sakripisyo sa dagat sa loob ng 5 buwan. Resourceful naman kami. Lugaw. So, lugaw, sir. Masaya kami doon. Asin-asin lang, sir. Tubig, sir. Naubusan din. Pagkatapos ng pagbibigay ng parangal, Today is a celebration, is a thanksgiving of a very successfully conducted mission by this ship. So this is a reintroduction of what food is all about. Women to the fight! nagsalo-salo ang personnel sa Budo fight sa pangunguna ni Gaban. Ngayong araw, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard sa Chinese state media na nag-withdraw o matras ang BRP Teresa Magbanwa. Naaayon daw sa batas ang kanilang mahakbang laban sa ating barko at nabigo ang paulit-ulit at ang kampadala nito ng supplies. Pero giit ng Coast Guard at ng National Maritime Council, hindi umatras ang BRP Teresa Magbanwa. Ang pag-uwi ng barko sa Palawan ay hindi rin daw tugon sa panawagan ng China na tanggalin doon ang barko. Hindi tayo nag-withdraw. We reposition the vessel. We will maintain our presence in all of our exclusive economic zones, including Escoda Shoal. Ivan, ayon nga dito kay Admiral Gaban ay tinuturing nilang mission accomplished itong BRP Teresa Magbanwa. Ivan? Joseph, nabanggit ni Coast Guard Chief Gaban na pananatilihin natin ang ating presence sa ating EEZ. Ibig sabihin ba niyan magkakaroon ng kapalit itong Teresa Magbanwa? At itong Teresa Magbanwa sinasabing repositioning lang. Within the vicinity pa rin ba ng Escoda Shoal o sa ibang area na? Ang sinasabi nitong si Admiral Gaban, yung Escoda Shoal ay napakalawak na lugar, no? At kung hindi mo to, kumbaga ang sinasabi niya ay hindi no pwedeng harangan lamang at bakuran. So ang tanong natin kanina ay meron bang pwersa tayong ipapadala doon? Pagka kasi ganyan yung tanong natin sa Coast Guard and even sa sa AFP, no? Ang tinatawag nila dyan ay operational matters. Suffice it to say na ang sabi ng pamahalaan ay hindi natin bibitawan at hindi natin iiwan yung Escoda Shoal. Ivan? Joseph Borong, maraming salamat. Kahit po walang bagyo, ramdam ang masamang panahon sa ilang lugar bunsod ng habagat. Sa Busuanga, Palawan, isang bangka ang tumaob. Nasira raw ang bangka matapos hampasin ng malaking alon at malakas na hangin kanina umaga. Agad nasagip na isang mangingisda ang 5 sakay nito, kabilang ang isang bata.
Sa Negros Occidental, mayigit 1,000 residente ang inilikas dahil sa baha, bunsod ng malakas na ulan simula kahapon. Sa Bacolod, nasagip ang ilang residenteng natrap sa kanilang bahay dahil sa baha. Sa Boracay, suspendido naman ang water sports activities dahil din po sa masamang panahon. Sa tala ng NDR-RMC, 6 ang patay habang 2 pa ang nawawala dahil sa epekto ng habagat na pinag-ibayo ng bagyong Ferdy kahit hindi ito tumama sa ating kalupaan. Mga kapuso, 2 low pressure area po ang binabantayan ng Pag-asa sa loob na at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa na mataan, 460 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Sabi ng Pag-asa, hindi nila inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, magpapaulan ng trough o extension nito sa Cagayan at Isabela. Ang isa pang LPA sa labas naman ng PAR na namataan 2,160 kilometers silangan ng Eastern Visayas, wala pang epekto sa panahon sa bansa sa ngayon. Hindi rin nila isinasantabing posibilidad na maging bagyo ito. Ayon sa Pag-asa, habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maghapong maulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Palawan at iba pang bahagi ng Luzon bukas. Moderate to heavy rain sa Aklan, Guimaras, Negros Occidental at Siquijor. Maging sa Siquijor, Cagayan de Oro at Cotabato. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon hanggang gabi. Nilinaw ng Presidential Communications Office na walaan nilang ni isang kusing na ginastos ng gobyerno sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan kay Acting PCO Chief Cesar Chavez. Nauna nang sinabi ng PCO na inorganisa ang party ng old friends ng Pangulo, kung saan nag-perform ang English pop rock band na Duran Duran. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kahit sino man daw ang nagbayad ng bills, hindi pa rin anya ito kaaya-ayang tignan, lalo't milyong-milyong Pinoy ang naghihirap ngayon. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ng Malacanang sa puna ni Castro. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.